Okay, so dito tayo sa testnet ng abstract. So, sa pinost ko doon sa aking Facebook. So, nakalagay dito, diba? Nagawa na natin tong connect sa wallet. Itong nag-mint, nakapag-mint na dyan. Then, Galaxy na dito na din. Then, test tokens plus bridge. Sige, punta tayo dito. So, click natin tong bridge portal. Na-click na rin natin yung docs. Ang docs is nandito. So, ito yung docs. So, kanina, meron nakalagay ditong connect wallet. So, i-click nyo lang yun. Nasa testnet tayo. By the way, ayan, nasa testnet tayo, okay? So, once connected, once na nakakonect na daw yung wallet natin, use a bridge or faucet to get testnet funds in your wallet. So, pag click mo tong faucet, madadirect kayo dito. So, ayan, pwede kayong kumuha ng mga faucets. So, ang mga faucets is may mga requirements. Yeah. So, ayan, kung papapansin nyo, pag Sepolia daw, dapat may Gitcoin passport score. Pag Google Cloud Sepolia, ito yung 0.001 mainnet. Sa Alchemy naman, ganito pala. So, ito yung mga requirements para makakuha kayo ng faucet. Gravity, Sepolia, so a smart contract deployment. Yun, Infura, and so, yeah. So, click nyo lang yan. Makakuha kayo ng faucet dyan. So, let's go. Now, after that, clinic ko kasi yung, bridge. Kasi, di ba, magbi-bridge na tayo. Okay, so, sabi dun sa Facebook is, magbi-bridge nga daw tayo. Test token and bridge. So, okay. So, ito na tayo sa bridging. Okay, so let's go to bridging. Wait lang. So, dito tayo, diba? So, it's bridging. Bridge tayo. So, you need to connect your wallet. So, naka testnet. So, connect wallet, MetaMask. Ayan. Tapos nakalagay dito, incorrect network. So, change wallet network to Sepolia. Ayan. So, Sepolia. Okay. Ayan, naka-switch na tayo. Tapos, sabi dun, let's start bridging. So, from Sepolia testnet, ang ibig sabihin kasi ng bridging, parang, nasa layer, ang layer to kasi may mga bridging. So, for example, di ba meron tayong Ethereum na Ethereum under base network, Ethereum under ano pa ba mga network? Ang daming network. Solana network, Ethereum under ano ba ba? Nabablanko ako. Ano ba mga network natin? Wait lang. Tingnan natin, ha? So, hindi ka kasi pwedeng mag-direct na parang swapping lang. Yan, Ethereum under Linea network, Arbitrum network, ano pa ba? Zzinc Era network, yun. Base network. So, sobrang dami. Scroll, Blast. So, madaming network na bawat network may pegged Ethereum sila. So, kaya tayo gumagamit ng bridging kasi hindi tayo pwede basta-basta lang mag-swap na, for example, Ethereum base, i-swap natin sa Ethereum linya, ganun. Hindi yun pwede. Ang kailangan natin gawin is bridging. Kaya may tinatawag na bridge. Ito yung mga tinatawag na layer 2 network. Tama ba pinagsasabi ko? Basta ganun.
Hindi siya pwedeng iswap basta-basta katulad ng gusto mo nalang iswap ganyan. So, kailangan nung mag-bridge. So, kaya, ang Ethereum natin, kung gusto mong makakuha ng Ethereum under Abstract, kailangan nung mag-bridge. So, for example, mag-bridge tayo ng 0.5 lang. Yan. Tapos, dito tayo. So, try natin. Ang fee niya, so itong mga fee na to is, libre lang naman to kasi faucet lang siya. Yun nga lang, di ba sa pagkuha ng faucet, pinakita ko kanina, kailangan ma-comply nyo yung requirements kasi naghigpit na sila. Kasi dati, libre lang naman ang faucet. Minsan na, na-abuse. So, try natin. Make sure your wallet support Abstract Testnet Network before adding funds to your account. Otherwise, this will result. Okay, so I understand. Okay, so sabi dito, kasi tumatanggal itong maliit. Sabi dito, ako ay mag-send ng 0.5 ETH from Ethereum Sepolia papunta sa Abstract Testnet account ko. So, i-bridge ko na yan. Bridge natin. So, waiting tayo for confirmation, which is, mag-o-open yung wallet dapat. O, ayan, nag-open na yung MetaMask. So, every time na mag-bridge ka, laging may corresponding, ETH. Ayan. So, confirm natin yan. So, napansin nyo, may pag-ganun. Yan. So, yun yung magiging fund natin. Kaya tayo kumukuha ng testnet token. Kasi yung testnet token is yun yung gagamitin natin pang explore sa bagong network, which is yung Abstract. Okay? So, hintayin lang natin yan. So, ayan. Okay na siya. Confirmation. Pwede nyo ma-view sa Etherscan sa Sepolia yung mga transaction. Yan. So, ayan. After that, i-explore natin itong, di ba, tapos na tayo mag-bridge. Hindi pa tapos, pero, almost. Try natin itong assets. So, walang laman. Mamaya. Tapos, transfers. Ayan. Ito yung recent, history. Sa assets, ito, nakalagay dito yung receive faucet. Ito yung mga testnet funds. So, kung gusto nyo kumuha, pwede yan. Click nyo lang yan. Kuha tayo. Ayan. So, ito yung fund ng faucet fund ng Abstract. So, paano makukuha yung address? Sabi dito, view your address. Ayan. So, ito. Copy mo lang yan. Then, punta ka dun sa inopen mong faucet kanina. Ito yung Abstract. Bawat network, may kanya-kanya yan sila faucet. Kasi, ayan. So, nag-request ako. Dapat mag-comply lang tayo sa mga hinihingi. Ayan. Ayaw. Okay, request tayo. Loading. Yan, success na daw. So, kung gusto nyo ma-check, pwede nyo itong i-click na parang hash. Ano ba tawag dito? Transaction hash. Yan, makikita yan sa Explorer. Anyway, okay, let's go to assets para makita natin kung may laman na. Oh, ayan na. So, kanina, naalala nyo, diba, nag-bridge ako. So, ayan, tapos na yung bridging. So, pag pumunta ka sa assets, ayan, makikita nyo na may balance ka na 0.5 na Ether. Bakit naging 0.5 yan? Kasi diba nag-request din ng faucet. So, ito na yon. So, may balance na ako. So, kung gusto nyo ulit mag-bridge pabalik ta rin nyo naman from Abstract, ayan, Abstract naman to Sepolia, pwede din yon. So, explore nyo lang. Ang gawin nyo is, balik ta rin nyo ng try nyo 0.1. Ganun.
So, kaya minsan, kung halimbawa naubusan kayo ng Sepolia, balikan nyo lang lahat ng mga sinalihan yung testnet. Ibalik nyo lang sa Sepolia lahat yung mga ETH na ginamit nyo. Pwede yun. Kasi minsan nagkakaubusan. Promise. Mahirap makakolect. So, from here, medyo ang tagal ng verification nila, up to 24 hours. So, change wallet network tayo. So, from abstract testnet na naman tayo to Sepolia yan. Ayun. Then, ang gawin natin is continue lang natin. Sabi niya, you will receive the funds after a 24-hour withdrawal delay. Okay lang yan. Anyway, at least na-try natin yung kanilang mga function. So, ayan. So, dito is merong confirm mo lang yan. So, yun. Nagawa na natin ang task. Nakapag-bridge tayo both network Sepolia to abstract and abstract to Sepolia. So, ganun lang. Ganun lang kadali ang sa testnet. Okay? So, ito is, ano lang to ha? Yung ginawa ko dito, remind ko lang, is nasa ano tayo. Dito tayo. Ito yun. Ginawa ko. Ito, hindi ko na naggawa ng tutorial. Pati ito. Pero very easy naman lang yan. So, kung gusto nyo gawin, okay, just visit lang sa Facebook timeline ko. Nandun yung pinost ko. So, I hope may nagets kayo about testnet. So, hintayin nyo lang yan matapos. Or kahit hindi na. Oh, it's okay. Pwede nyo na yan i-close. Then, gawa na naman tayo ng ibang task. So, yun lang. Bye.